Last part, senatorial review. Ito na bunot ko. Speaking of, Bong Revilla, Inuno ko siya. Hindi dahil sa may mga kaso siya, nakulong siya or what so on. Inuno ko siya kasi for quite so long na naging senator siya, hindi ko rin naman naramdaman siya. Ay, hindi na lang Cavite yung hawak mo eh. So sana lahat ng Pilipino nararamdaman ka. Tapos tatakbo ka na naman, papayaman na naman kayo. Kayo lang ang yumayaman. Paka-judgmental mo. Bong Revilla, ulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi ako naniniwala sa mga kaso. Yan ay PDAP scam ata yan kay Napoles. Yes, yes. Jinggoy, Revilla. Bong Revilla, at saka sino pa isa? Enrile. No? Okay. So, yung kaso sa kanya, sa kanilang tatlo, kagaya yung sinabi ko, kapag may kalaban ka at malalakas sa mga kalaban mo, pwede kang gawa ng kaso. So, hindi ako naniniwala para sa akin na totoo yung pinatong sa kanilang kaso at napakulong sila. Na totoo yung kaso sa kanila. Ganyan ang Pilipinas kasi. Kayang makapagpakulong. Kayang gawin... Depende sa kung sino yung magaling maglaro. Kaya din kasing maging guilty ang hindi naman guilty. Oo, may ganyan. Nangyayari talaga yan sa Pilipinas. Normal nangyari yan. Tapos yung mga tao sasabihin na lang, nakulong yan, magnanakaw yan, ganun kagad. Pero it's a no for me. Kagaya ng sinabi mo, hindi ko siya maramdaman sa Pilipinas. Yes. So hindi ako naniniwala sa mga kasong nangyari sa kanya, napakulong siya, pero it's a no kasi wala hindi ko feel eh. Nakaupo na sila for so long eh. Yun yung akin. Ako hindi ko rin siya ang naging problema kasi nakakasanayan na lang nila. Yun parang pakeri lang, wala akong gagawin kasi sasayawan ko lang ng budot. Mabuboto na ako ng mga yan ulit. Hindi na ganun. Sana winworkout nyo na rin. Nandun na kayo eh. Ang dami naghahangad, diba? Ang daming may plano. Talagang merong concrete. Hindi manalo-nalo. Tapos kayo mga nanalo na kayo eh. Nandyan lang. Bigay nyo naman sa Pilipino yung mga dapat na tulong na natatamtam ng bawat Pilipino. Next. Sino yan, ma? Doc Willie Ong. Oy. Isa siya sa biggest sayang nung nakaraang mga eleksyon. Yes ko siya. Kasi kahit nung nakaraang eleksyon, yes yan sa akin eh. Ako first unsure ko. First not sure. Bakit? Dr. Willie Ong. Dr. Willie Ong, feel mo sa kanya yung sincerity. Tapos, kita ko sa kanya na madali siyang masaktan. Nararamdaman ko siya, malakas ang pakiramdam ko sa tao. Alam kong nung mga eksena tumatakbo siya, tapos marami, ang Pilipinas, kahit gumawa ka ng mabuti, puro pangit ang sasabihin sa'yo, may maririnig at maririnig kang pangit. Feeling ko napaka-sensitive niyang tao. Unsure ako kasi may sakit siya. Sa hindi, may sakit siya eh. Kailangan niya magpagaling, magpalakas, tapos tsaka siya tatakbo. And then doon ako sa yes, sa kabila. Kasi, minsan pag nagkakaroon tayo ng sakit, nakikita natin kung ano ba talaga yung gusto natin. Ano ba yung purpose natin, di ba? Minsan nakikita natin sa sarili natin na hanggang dito na lang tayo. Hindi ko sinasabi si Dr. Willie Ong yung iba. Sinasabi ng iba na hanggang dito lang tayo, sana matupad ko yung pangarap ko. Baka pangarap kasi ni Dr. Willie Ong na maupo sa Senado at maipatupad na gusto niya para sa tao kasi nga mataba ang puso niya. So it's unsure, pero parehas advantage sa no and yes. Pero unsure. Not sure ako. Ay, artista na naman nabunod ko. Philip Salvador. No. Simply because gusto ko yung mga senator natin this time, yung mga papakinabangan na. Hindi ko to kilala, Philip Salvador. Hindi ko alam kung... Ano ba sa Philip Salvador? Kilala ko siya bilang artista Pero hindi ko siya alam, ano bang may ganap ba siya? Or, hindi ko alam. Enlighten me. No siya sa akin parang ang pangit naman na kaya ko siya iboboto kasi artista siya. Diba? Nagiging subaybayin na yung Senate hearing. Naging series. Nakakapikon. Bakit naman no ako? Ikaw ma. Ako no. Ayoko na ng mga artista sa Senado. Grabe ka. Ako Philip Salvador. Simply because no. Walang explanation no. Diba? Ako na. At least ako kasi naman nakakapiko na, ayoko mag-explain, masayang boses ko, so it's a no, ganon. Nakakapiko naman kasi yung, artista na naman eh. Ako na Rodrigo Duterte. Ay! Ikaw Pinklawan ka. Sorry sa term. Ay, resakan sorry na nang isip ko. Ano ang tawag sa mga na pink?
Ano ba tawag sa amin? Ako kasi Pinky? Basta amid supporter ako ni Lenny Robredo. Oo. Ako, Rodrigo Duterte. Lumabas ang pagbablog natin, ang vlog natin ay Dreams. Dahil kay Sara Duterte, Rodrigo Duterte, naisingit natin yung politics kasi hindi ko kinakaya yung mga pinaparanas sa kanila, ng mga nakapaligid sa kanila para pabagsakin sila. Pero, eto lang ang dahilan kung bakit yes ako sa Duterte family, hindi lang kay Rodrigo Duterte. Agree ako sa war on drugs dahil kumonti ang kriminal, safe talaga ang lahat ng tao. Maraming addict na nagbago. Totoo yan. Kung magpapatuloy sana yan, mababawasan ng kriminal, safe lumabas ng bahay. Pangalawang dahilan, sila lang ang nakikitaan ko sa politiko na kayang magpatupad ng anti-graft and corruption. Pag sila ang nakaupo, ramdam ko na sila lang ang kayang makagawa nun. The rest, hindi kaya. Kahit sino pang napakatino sa Senado, ang tatakbong presidente, ramdam ko na walang kayang makagawa ng anti-graft and corruption. Pangontra sa mga magnanakaw sa bansa. Hindi na yan maayos kung walang uupong matibay na magtatayo sa sarili niyang paraan kung paano yung maiiwasan. Feeling ko sila lang yon. Last, ang federalismo. Si Duterte lang ang gustong magpatupad ng federalismo na hindi natuloy dahil nagkaroon ng COVID. Hindi na tayo magsisiksikan sa Maynila. Lahat ng mga municipal, mga probinsya, sila na maghahawak ng budget nila. May sarili-sarili na silang paraan para maging independent sila kung paano nila palalaguin yung lugar nila. Ang problema lang, hindi yan maipapasa dahil ayaw ng Kongreso na yung mga budget ng buong Pilipinas ay i-distribute sa mga city, sa mga bayan, sa mga lungsod. Kasi hindi nila mahahawakan, hindi makakakurakot. So napaka-imposible mangyari yan kung hindi si Duterte lang ang pwedeng gumawa. Okay? Oh, no. All dito yung pagkakano. Hindi, no ako. Kasi, tama lahat yung sinabi mo, ma. War on drugs ni Duterte, may magandang effect, but on the other side, dun ako nag-no. Kaya ako siya na-no. Kasi, hindi ko caring palampasin. Big no sa akin. Yes, ma. It's a matter patay-patay. It's a matter of life. Parang ganun eh. Parang, di ba? Kahit pa napakaganda ng perspective mo, ang ganda ng dahilan mo, ang ganda ng reason mo, it's a big change, for the big change yung dahilan mo, pero it's a matter of life pa din. So, yung war on drugs niya lang naman, ang pinakang inayawan ko kay Duterte, yung extrajudicial killing. Yun siya ha, yung dahil sa pakikipaglaban niya sa kontra-droga na maraming namatay, na hindi nabigyan ng pagkakataon na magbago, mabigyan ng pagkakataon, di ba? Tsaka ang daming mga nadamay, yun yung kinaayawan ko. Hindi ko siya iboboto ngayon. Kung halimbawa, siguro mas magiging matapang siya na i-admit na yung laban na yun, ang ganda naman talaga din na naging resulta eh. Hindi natin pwedeng i-discredit yung kagandahang nagawa ng dati nating Pangulo. Pero, kung aaminin niya siguro yung mga mali, feeling ko kasi hindi naman siya nagkamali eh. Si Duterte itself. Ang nagkamali na dito is kung paano tanggapin ng mga kapulisan yung power na binigay sa kanila ng presidente. Kasi may eksena kasi na itong inutos mo, pero iba yung ginawa. Iba yung pagtanggap nila dun sa privilege na naabuso. Kaya sabi ko, kung tatanggapin ni ex-President Duterte na at some point na may pagkakamali siya, baka maaaring, sige, i-yes ko siya. Ako, para sa akin kunyari kung sakaling itutuloy ang war on drugs, kunyari may maupong Duterte sa pagka-president, ituloy ang war on drugs, magkaroon ng isang agency na titingin kung naipapatupad ba ng tama mga kapulisan, mga barangay, mga city hall, yung ibinigay na utos. Na hindi maaabuso. Tapos bigyan ng malaking, pag ito ginawa mo, inabuso mo to, ito pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng mawala ka sa pagkakapulis mo, pwedeng hindi ka na ulit, yung gano'n. Walang ganun para maging maganda. Pero kung ako ang tatanungin, sa pagpatay ng mga pusher, ay agree ako. Pasensya po sa mga kaibigan kong adik. Mamang. Yung kausap mo ngayon. Hindi, tsaka may nakita akong interview talaga. Sabi sa kanya, in-interview siya, sino mo boto mong presidente? Sabi niya, si Duterte. Bakit to? Kasi dati akong adik.
Sa takot ko, nagbago ako. Kaya ako iboboto ko siya, kung magkakaroon ulit na eleksyon, magdo-Duterte ako. Kasi, continuous ko yung pagbabago ko eh. Natanggap ko at minahal ko na yung pagbabago ko. Dahil sa takot. Ganon. Nagkaroon sila ng takot. Ano? Oo. Ako naman, actually, sabi ko nga, may magandang effect din. Oo. Effect Hindi lahat kasi ng personally. bagay. May maganda't hindi. Hindi. Oo. Pero yung akin, kaya ako mag-no talaga, kasi nga, matter of life, life is matters sa akin talaga. Yung Sa akong question sa'yo, Sige na. kunyari lang ganito. Kunyari, Hypothetical. sino pinakamahal na mahal mong tao sa buong buhay mo? Ngayon, Pinaka hindi mo kayang mawala sa'yo? sige, parents ko Nanay mo? Oo, mami ko. Example lang to ha. Example lang siya. Example lang. Paano one time ko may kilala kang adik sa lugar ninyo? At pag uwi ng bahay mo, ay yung taong yon sabi natin sinasaksak ng nanay mo. Mm-mm. Ano ang gagawin mo? May baril ka ng araw na yon. Adik ang gumawa nun sa nanay mo. Pag nanakawan mo yung nanay mo, tsaka niya ginawa yung ganong krimen. May baril ka sa kamay mo. Initial reaction ko noon, hindi ko alam kung mapapatay ko siya. Pero ang initial reaction ko at that certain moment gusto ko siyang patayin din. Di ba At that certain moment, gusto ko rin siyang patayin. So, yun rin yung pinaglalaban ng mga taong gusto ng healing sa mga ganong tao na umabot na sa kalalaan na nakakagawa ng krimen. Wala naman akong, yung mga ganong scenarios yung ganong level of addicted na, siguro, kailangan, kasi, so, kailangan may level ng pagka-addict kung kailan ka dapat mamatay? hindi hindi ka para patayin Kung yung extrajudicial killing ko kasing tinutukoy, kung bakit inayawan ko si Duterte, is yung mga, di ba, sa sobrang overpower nung napunta sa mga kapulisan. Ito actually, pinipoint ko, hindi si Duterte itself Hindi niya nabigyan, parang siya. Hindi niya nabigyan ng klaro, konkreto, at pulidong dahilan, detalye ang ating mga kapulisan kung paano nila bibit-bitin yung kanilang war on drugs, yung extrajudicial killing. Kasi ang daming nadamay. Tsaka yung sistema na confirm talaga dapat ito yung Yun yung point of view ko sa kanya. Na sana, kasi mga kapulisan natin nung pagkabigay ng order, pak. Yung kahit hindi, tabi yung estudyante na nadamay lang. Sa C3. Dito ba yun, ma? C3. Tamo nga, dito sa atin, malapit na yun, na hindi na talaga. Police student. Tamo, imagine that kind of, na tinapos nyo yung pangarap, tinapos yung karer, tinapos nyo literal yung tao. Yun yung akin na parang, yung mga kapwa natin addict na talagang malalala na, life is matter pa rin sa akin, pero, kung halimbawa kailangan na gano'n na yung senaryo na, yung pinakamamahal mo, masasaktan na siya, baka kahit ako talaga rin, makabaril din ako. Pero yun nga, sana si Duterte, i-emphasize niya pa, lawakan. Yung, bigyan niya ng limitasyon yung mga, kasi yung mga kapulisan natin, nagkaroon sila ng power. Feeling ko bigyan ng yun nga yung parusa. Pag feeling mong, mali yung ganun, imbestigahan ka. Yan. Kasi tamo katulad nun. Pag ganun ang nangyari kasi, malilegalize ang pagpatay. Yes. Kasi nasa yes. Yun nga siya. Ikulong niyo muna lahat. Ikulong muna lahat sa isang silid lahat ng mga adik. Mga kasi sa 10 nga may isang taong walang puso di ba? Kaya, Sa isang pamilya may black sheep At least madon, mababawasan yung confirm yan ay addictos, barilin. Mababawasan yung mga ganon. Pero kahit mangyari yun talaga, yung gusto natin mangyari na yung pinuhin, mayroon pa rin yung mga iilan na abuso sa batas. Pero marami namang mga pulis na nagagawa ng tama. Yes. Meron lang talagang iilan na ng go. Nakita yung pangalan, laban na yan. Para pati may matatanggap silang 10 milyon kada isang Hindi. Huwag na natin i-chika. Pero meron talaga. Yung akin para lang. Hindi. Pero simpati ako sa ibang mga pulis yung kunyari yun yung utos sa kanila. Yung ibang pulis kasi hindi yun kaya. May mga pulis talaga din na may puso na. Yeah. Nag-iisip sila na, gaya sinabi ko, hindi lahat ng tao pare-parehas. May mga kapulisan rin talaga nung time na yun na hindi kaya yung ganon. Na teka, sure ba yan? Sigurado ba to? Pero yung iba nga sigurado na Ay, ayoko. Hindi nila kaya. Meron din nga. Since may ganong pulis, may kabaligtaran rin ganon. May kasalungan. Diba? So, magkakaiba lahat ng tao. Sino na natitira, ma? Ikaw na? Ay, artista na lang. Sino? Si Lito Lapid. Parang
Ang Lito Lapid ba? Ito yung sa probinsyano? Oo. Nagpabatas ng bawal ang stapler sa paminta. Ay, hindi ko alam. May actually for so long, yun lang yung Ano batas yun? niya. Di ba? Mayroong sa sari-sari store, sa mga tindahan, bibili ka ng paminta. Di ba naka-staplers yung mga yun? Yun Yun lang nagawa niya. Enlighten me guys. Please comment down below if meron pang nagawa si Lito Lapid na ibang batas. But as far as I remember, sa kwentuhan to ng nanay ko at ni mama at ni baka papa. mali naman ang chismis. Sana mali. Pero kung mali man, di anong nagawa nga niya? Wala. For so long, yun lang daw yung parang napatupad nito Bawal yung stapler sa paminta. Pero meron pa rin. Napatupad ba? Feeling ko chismis yan. Nung nalaman ko din yun, matawang-tawa din ako. Pero, correction si Lito Lapid tumatakbo na sa Senate, maging senador, under ng Marcos administration. Ano ba yan? Correction. Okay. Sa akin, Lito Lapid, ang tagal niya na naging senador. Gada magkakaroon debate, hindi kayang lumaban. Kagaya sinasabi ko, kailangan may utak. Paano mo didepensahan yung mga gusto mong mangyari sa bayan? Kung yung mga kalaban mo na kumukontra sa'yo, tatahol-tahol ka lang. Agree ka lang. Oo ka lang. Hindi mo kayang depensahan. Kailangan ng talino. Ang tagal niya sa Senado, hindi man nag-aral. Kaya nga. I mean, kung makakaya nga ako, akala mo naman. Mga hindi rin ho kami nag-aral. Hindi rin ho kami nakapagtapos. Kaya wala kami planong maging senador. So, ang tagal niya na dyan. Minsan may mga diskusyon dyan, nakaupo lang yan. Anong silbi niyan dyan? Sayang yung slot. Sayang yung slot na sana merong isang taong nakikipagdebatehan dyan, nakikipaglaban, na kahit 10 yung kaharap mo, na kalaban mo lahat yan sa politika, na ito yung feeling mong tama, na kaya mong depensahan kasi may utak ka. Di ba, pag halimbawa, ang hearing na sana ay mga ganong bagay, sana bumuboses ka. Kasi nasa field ka na nun Pero Lito Lapid. Tsuk-tsuk, pahay. Sutukan Anong gusto mo? Si Lito Lapid na nakikinig lang o si Drilon na natutulog? Frank Drilon? Baka sobrang pagod lang si Frank Drilon. Kasi nuto ko yun nakara. Actually, malakas dati si Frank Drilon. Malakas talaga yan si Frank Drilon. Hindi natin masabi kasi, di ba man? Minsan sa Senate kasi, yung pag wala kang ginagawa, wala kang skandal, naboboto ka Iba na ngayon Sinisilip ka na ngayon kung may nagagawa ka ba. Baka wala, sayang naman yung pwesto mo. Kaya nga. Diba? At least, kahit pa paano naman pala, nagiging tumataas na ang standard ng mga Pilipino. Ang problema lang talaga kay Lito Lapid, ang tagal na nandun. Hindi ko nga nabalita nag-aral, nagtapos. Nawala, yun nga. Hindi ko nga isang ordinaryong Pilipino, sikat na sikat si Lito Lapid. Yung iba nga, hindi alam na senador pala siya Stapler sa paminta? Feeling ko chismis lang siya para sa akin Search natin mamaya yan. O, last na tayo. Ikaw, iyon na yun. Sino yan? Amy Marcos, it's a yes. Bakit? Hindi tayo titingin sa kapatid niya si Bongbong or pinsan niya si Romualdez at kaibigan niya si Sara. Hindi tayo titingin sa ganon. Ano yung nagagawa ng taong ito sa Senate? Nakikita ko si Amy Marcos na nakipaglaban niya sa agriculture, nanggigisa siya, nangbabara siya. Kapag alam niya nagsisinungaling yung isang tao na ni-screening nila, na in-interrogate nila sa mga interview niya, hindi siya na nakikinig lang kagaya ng mga ibang senador dyan na nakikinig lang, oo lang. Si Amy Marcos, sinasabi niya na hindi, nagsisinungaling ka, bakit ganito, bakit ganyan, may utak. So para sa akin ganun, dalawa sila ni Cynthia Villar, pero pas ako kay Camille Villar kahit wala siya sa listahan. Pero I go for Cynthia Villar at saka si Amy Marcos. Go. Yes ako kay Amy Marcos. Ako fan ng Duterte at Marcos. Pero, Amy Marcos, madam, yes ako sa'yo. Nga ni Mami, may utak. Siya ay yung epitome ng mayaman na brati, pero may ganito. Kasi paano ka eksena niya, no? Yung kaibigan niya si Sara, tapos si Bongbong Marcos, ganito eksena, pinsan niya si Romualdez. Di ba mandahin, kaya hindi siya nagbibigay ng kahit na ng statement. Nagbibigay siya. Nagbigay na ba siya? Sinasabihan niya yung kapatid niya, napapaligiran ng mga magnanakaw Hindi, ibig sabihin ay kung kanino siya pa, natanong ba siya? Nasusulsulan daw yung kapatid niya. Kanino siya Wala di ba yung gano'n? Yun din yung, kaya ko siya gustong iboto rin. Kasi siya, related siya sa mga taong mga, halimbawa, hot seat ngayon, mga related siya, blood related, friend related siya. Pero siya, wala siyang paki. Ang kanya, gagawin ko yung trabaho ko dito, sasabihin ko yung gusto kong sabihin,
Kukomento ako ng nakukomento, pero as is siya. Kaya maganda rin ginawa niya, nag-independent siya, no? Ay, baka kaya siguro siya nag-independent man, no? Naipit siya eh. Naririndi siya kung kaninong... Kasi nga naman, pag nag-Marcos siya, tapos hindi siya nag-PDP laban. Iisipin, against sa kabila. Okay. Madam... Wala siyang choice. Walang choice. Kaya Huwag alala, support ka namin, Mami Marcos. Kung ano... Kung papipiliin ka ng 3 tao na nandito sa Pilipinas, sino ang iboboto mo as senator na kahit hindi siya kasama or kasama siya sa lineup? 3 lang, ma? 3. Na feeling mong karapat-dapat. Unsure ako kay Bongo, pero according kung paano natapos yung usapan natin, ma, isasama ko So, siya sa Magic naka-influence Tree. ako sa'yo? Yes. Naka-influence ko I mean, in a way na parang, oo nga, it makes sense. Gusto ko lang naman sa mga senator, may yung mararamdaman ko siya. Tsaka may nagagawa talaga. Yung mararamdaman ko in a way na parang kapag nangailangan ako or if I've been in the position na kailangan ko ng tulong ng mga higher position, mararamdaman ko siya. So, naramdaman ko si Bongo dahil nga sa malasakit. Ang mahal ng pagtakbo ng eleksyon, magka-milyon-milyon na gas na uupo ka lang dyan pag nanalo. Pangalawa si Aimee. Pasok sa akin si Madam Aimee. And lastly ko ay si... Siyempre, hindi si Castro, hindi rin si Philip Salvador, hindi rin si Lito Lapid. Grabe ka naman. Hindi ba? Huwag na nilang sayangin kasi yung oras. Kung gusto nyo makatulong sa Pilipino, huwag kayong tumakbo. Ibigay niyo yung slot sa iba. Ibigay niyo sa mga sayang. Matatalino, yung ang gagawing oras sa Senado ay yung mag-aaksaya ng oras sa pag-aaral kung paano masusolusyonan yung problema ng Pilipino. I go for Camille Villar. Camille Villar. Hindi ko lang alam. Go ka sa kanya, ma, pero go ako sa kanya. Bakit? Baka ma-enhance ako. Kasi hindi ko rin siya personal, hindi pa rin ganun kalawak. Hindi kayo personal na magkakilala? Yes, ma'am. yung iba, actually, itong lahat, hindi nila ako kilala. Parang pag nakita nila to, wala kaming pakalang sa'yo. Bakla ka. I vlog si Alex Gonzaga. Yung na interaction. Doon sa whole video, nakita mo na parang kalmatic. Sobrang niyang kalmado. So, feeling ko kung magiging nasa Senate siya, feeling ko magiging, kung mapapunta siya... Kalmado lang siya nung time na yun kasi si Alex Gonzaga nasa harap niya. Hindi, halimbawa nga, ma. Diba? Siyempre, hindi natin alam na baka nga ganun. Pero, ang point of view, kung halimbawa, dalhin natin yung ganung scenario sa Senate, may nag-aaway sa harap niyang Senate, siguro feeling ko malaking tulong yung hypothetically siya yung aawayin. Parang ang sarap mapakinggan na hindi yung warlahang malala sa Senate. Pero dahil sa sinabi mo yan, di ba not sure ako kay Camille? Not sure pa din. Sorry, Madam Camille, hindi ko na-enjoy. Kulang lang ako sa'yo para sa'yo sapat yung sinceridad ng tao. Hindi ko kasi siya pinapanood. Hindi ko napapanood yung mga yung interview niya. Na may nadaanan ko lang one time. Tapos parang kulangan ako para sa siyang kabutihan na intelligence bigla din siyang umulpot. Oo. Para lang din. May chance din talaga. Bilib na bilib ako kay Cynthia Villar kasi paano niyang gisahin yung mga ako nag-no kay Cynthia Villar. Yung prime water sa amin sa Lucena. Nung sila na malakat, ma. Diyos ko, laki na lang problema. Sana nga, taga-Lucena ka. Para ikaw ang rumuharla dun sa mga tubigan namin doon. May ganun sa Lucena? Napalitan na kasi yun, prime water, napalitan na nila, under Villar Company na. Okay. Tapos simula nung sila na malakat, lagi nang nagka-problema. Ano mga problema? Malay mo, marinig ka. Marami! Laging walang tubig. Ilang linggo. Mababaho ang Lucena. Kaya pala dumating ka dito, ganyan ka. Oo, ma. Diba? Nanibago ako doon sa tubig. Kilala mo si Mami D? Si Lawrence Palambiano, yung makeup artist. Inano niya na yung message niya House of Representative. Ma! Sa message niya, sa sobrang Hindi, nakakairita naman kasi talaga, diba? Kailangan talaga ng boses. Tapos, ang nakakaloka pa, sobrang... mahal ba yung tubig? O lagi lang wala? Laging wala. Okay kami ng mahal. Baka naman sanay na kayong hindi naliligo. Naintindihan kayo. Baka gusto nila magtipid kayo. Parang siguro nga naging ganun yung konsepto nila. Sanay naman yung mga yan. Pero hindi, ako, top 3 ko. Sino top 3 mo, ma? 3 Duterte. Paolo Duterte, Rodrigo Duterte, at Baste Duterte. Tatakbo ba sila? Ang alam ko, nag-file sila, si Duterte lang ang tatakbo, si Father. Okay. Kasi si Duterte, nag-file siya ng city mayor ng October 7, nilito niya yung mga tao, nilaro na naman, mahilig maglaro yan si Duterte. And then October 8, nag-withdraw siya, and then nag-file siya ng candidacy for senator.
Baka siguro baka kasi sa Davao wala nang gustong lumaban sa kanya. Strategy niya yan. Strategy niya yan. Ganyan ang ginawa nila dati. Nung sa presidential election, may ibang nag-file. Sa pag-file na yun, meron atas dyan sa COMELEC na pwedeng palitan. So, ngayon, nag-a-announce siya na hindi ako tatakbo. Parang wala ng black propaganda sa kanya. And then after nung tapos na yung filing, nagkaroon ngayon ng swapping doon sa taong candidate. Oh, doon pa lang siya ginagawa ng issue. Ganyan ang Pilipinas eh. Kapag maaga ka nag-file, maaga ka nag-declare, tatakbo ka, susunod-sunurin ka na. Black propaganda. Oo, ganon. So, ngayon nangyari ulit yan. Hindi ko alam kung may inaasar siyang iba. Kasi kaaway nila ngayon ng mga nagtatakbo, sila Morales eh. So baka may hinihintay siyang, may chance lang ha, magpasok muna ako sa Davao para ang tatakbo sa kanila, ito eh. Nag-file na siya, quit na ako dyan, dito naman ako sa ano. Kasi nakapag-file na siya eh. Hindi niya pwedeng gayahin yun ng kalaban. Kasi malalaman na tinitignan na yung galawan namin ha. Tsaka sana matapos na yung warlahan ng mga politiko. Hindi matatapos yan? I mean, hindi matapos pero siyempre sana, nagwawarla kayo kung sino yung may maraming nagagawa sa Pilipino. Ang sarap kaya na, ay, ako ang the best. Kasi ito ang mga nagawa ko, hindi yung puros lahat ng kinagwarla-warla kayo, wala naman kayo pare-pares sa gawa. Kaya sa darating na election, please, pakipagana po ang ating mga kaisipan. Huwag tayo yung pumunta tayo doon, ay, kulang yung isang pangalan, tapos, tsaka na tayo mag-iisip ng mga pagpipilian. Hindi po yan test. Pagbagsak ka, okay lang. Habang mahaba pa yung panahon, gumawa na kayo ng review. Andiyan na yung mga Google nyo. Huwag kayo naniniwala basta-basta sa mga eksenang nagkaroon ng kaso. Kasi dumi sa politika yan. Tandaan nyo, magsaliksik kayo. Pakiramdaman nyo kung sino dapat iboboto nyo. At huwag kayong pupunta doon na kulang ang iboboto nyo, na doon pa lang kayo mag-iisip. Mahaba ang panahon. Future nyo ang pinag-uusapan sa usaping kandidato. Future ng mga anak nyo, future ng mga apo nyo. Ang review yung ginawa namin ay hindi pang hikayat para dalhin nyo yung mga sinasabi namin okay, at huwag nyo dalhin yung mga hindi sa amin okay. Ang point ng pag-review na ginawa namin ay para mag-isip din kayo kagaya namin na pinag-uusapan kung sino bang mga karapat-dapat. Yun ang pinaka-purpose ng video ito. Kaya mag-isip kayo.